Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 611 Bahala ka. Sa larangan ng paglilinang, lakas ang naghahari, hindi edad. Bagamat mukhang napakabata ni Ricardo, tinawag pa rin siya ni Samantha bilang isang elder. Matapat na isiniwalat ni Samantha ang lahat ng kanyang nalalaman, ngunit ang kanyang mga sagot ay malinaw na hindi nasiyahan kay Ricardo. Kumunot ang noo, muling kinausap ni Ricardo si Samantha, "What about that bastard the guy just mentioned?" "What's that?" Nang makitang patuloy na nagtatanong si Ricardo tungkol kay Nora, bumilis ang tibok ng puso ni Samantha. Kilala kaya ng matandang ito si Nora. Well, Nora is currently living at Fairy Peak. Under the arrangements of Kyrie, she's studying under the Peak Master, Galilea Spence. Napaka-cute ni Nora at itinuturing na mahal ng Fairy Peak. Gayunpaman, ang Fairy Peak ay palaging may ilang salungatan sa Kaysen's Prideful Peak. Hindi nila kayang harapin ang mga kapantay natin, kaya hindi na kailangang tapusin ni Samantha ang kanyang pangungusap. Natural na naiintindihan ni Ricardo. Prideful Peak. Inaapi ang sarili niyang anak. Hey, ngayong alam na niya ang bagay na ito, hindi na ito mareresolba ng ganoon kadali. Elder, ano ang relasyon niyo ni Nora? Nang makitang tahimik si Ricardo ng matagal, maingat na tanong ni Samantha. Imbes na sumagot si Ricardo, tinuro ni Ricardo si Kaysen sa tabi niya at sinabi sa malamig na boses, "I'm leaving this person to you. Sana maturuan mo siya ng leksyon." Kuya, nagkamali ako. Pakisabi kung saan ako nagkamali, at magbabago ako. As long as you deal with Samantha, siguradong masunurin ako at susundin ang utos mo. Elder, bigyan mo ako ng pagkakataon. Si Kaysen na nakahandusay sa lupa at saglit na hindi makabangon ay kinilig sa sinabi ni Ricardo at mabilis na nagmakaawa. Boom! Habang bumababa ang boses ay hindi na umimik si Ricardo at diretsyong sinuntok si Kaysen. Tumagilid ang kanyang ulo, at agad siyang nahimatay. Kapag nalaman kong buhay pa si Kaysen at sumipa sa Broken Pulse sect, papanagutin kita. Pagkasabi nito, nawala si Ricardo sa lugar sa isang iglap. Habang pinagmamasdan ng nawawalang figure ni Ricardo, matagal na hindi mapakalma ni Samantha ang kanyang emosyon. Ano ang kaugnayan ng biglaang pagpapakita na ito kay Nora? Tila kailangan niyang hanapin si Nora kapag bumalik siya sa tuktok upang magtanong. Ngunit kung tungkol kay Kaysen, tiyak na hindi niya ito pakakawalan. Ang pakikipagtulungan sa mga tagalabas para salakayin ang mga nakatagong kayamanan ng sekta ay sapat na para paalisin siya sa sekta. Kahit wala ang pakiusap ni Ricardo, wala siyang balak na pakawalan siya. Si Fiona, nang makita ang malungkot na kilos ni Ricardo, ay nagpigil muna sa pagsasalita at pinagmasdan lang siyang mabuti. Hafang, hindi napigilan ni Ricardo ang galit sa kanyang puso nang maisip niya na ang kanyang anak na babae ay binubuli sa Broken Pulse sect, na naging dahilan upang mag-iba ang hangin sa paligid. How dare they bully my daughter? Hindi lang kailangan kong humingi ng hustisya mula sa Prideful Peak, ngunit kailangan ko rin ng paliwanag mula sa Fairy Peak. Paanong hindi nila maaalagaan ng maayos ang anak ko? Huminga ng malalim, mabilis na nakontrol ni Ricardo ang kanyang emosyon at saka lumingon kay Fiona, mahinang nagsalita, "Let's continue." Ang kamakailang insidente ay isang episode lamang para kay Ricardo, ngunit nagdulot ito sa kanya ng pakiramdam na hindi mapakali. Parang tinak sa puso si Nora, at hindi siya papayag na may mang-aapi sa kanya. Mag-zoom. Ang mga figure ay sumugod patungo sa Tamrain. Tuktok nang makita ni Ricardo ang silhouette ng Tamrain Peak sa di kalayuan. Dahil sa ilang oras na nawala kanina, marami ng figure ang lumitaw sa paligid niya. Napansin din ni Ricardo ang ilang mga disipulo ng Hall of Enforcement, na nagpapahiwatig na malapit na silang matapos ang pangalawang hamon. Umakyat na tayo sa bundok. Kung hindi gulo ngayon si Ryan, consider him lucky. Pero kung maglakas loob siyang makialam sa sandaling ito, huwag kang magpigil, Fiona. Mula noong kamakailang insidente, si Ricardo ay naglabas ng banayad na pakiramdam ng ginaw na hindi kailanman naramdaman ni Fiona. Mataimtim itong tumanggo sa kanya.
Para kay Fiona, talagang hindi maarok ang lakas ni Ricardo. Kailangan niyang lumaki ng mabilis para makasabay sa kanya. Maraming figure ang nagmamadali patungo sa Tamrain Peak. Noon lang si Ryan at ang kanyang grupo na naging nahuhuli, sa wakas ay lumitaw. Paningin ni Ricardo. Nakita ko si Ricardo. Haha, parang halos maubos na ang tunay nilang lakas. Para sa amin, ito ay isang magandang pagkakataon. Kahit na ano, dapat nating pigilan sila sa pangalawang hamon. Kapag naabot natin ang ikatlong hamon, hindi na tayo magkakaroon ng isa pang pagkakataon na kumilos laban sa kanila. Ang ikatlong hamon ay para sa mga disipulo ng sekta, at wala silang impluwensyang kontrolin ang lahat ng mga disipulo ng sekta. Nang marinig ang mga salita ni Ryan, ang iba ay tumango. Ang kanilang mga mukha ay nabaluktot sa masasamang ngiti. Fair na. Sa utos ni Ryan, sa wakas ay inilagay ng mga individual na ito ang kanilang nakareserbang tunay na enerhiya at tibay upang magamit. Mag-zoom. Mag-zoom. Hindi bababa sa 7 hanggang 8 figure ang dumiretso patungo kina Ricardo at Fiona. Nang maramdaman ang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya na papalapit mula sa likuran, bahagyang tumawa si Ricardo at lumingon kay Fiona, sinabing, "Fiona, ikaw na ang susunod." Dahil doon, biglang huminto si Ricardo, lumundag sa ere, at sumugod sa isang matayog na puno sa malapit. Sandali ang grupo ni Ryan. Nabigla sa bigla ang ginawa ni Ricardo. Gumalaw, ngunit mabilis nang inisya ni Ryan. Na nagsasabing, hindi ko inaasahan na iiwan ni Ricardo si Fiona at tatakbo mag-isa. Kung ganoon, harapin muna natin si Fiona. Kailangan natin siyang ma-incapacity but not kill her, just severely wound her. Umungol si Ryan, bumubulusok ang kanyang enerhiya habang naglulunsad ng sunod-sunod na pag-atake kay Fiona. Handang-handa na si Fiona sa sitwasyon at huminga ng malalim. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili, hinaharangan ang lahat ng mga pag-atake. Boom! 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 Umalangaw-ngaw ang dagandong sa gilid ng bundok, na nakakuha ng atensyon ng marami. Bagaman ang pisikal na kakayahan ni Fiona ay hindi pambihira, sa paggamit ng enerhiya, ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay hindi dapat maliitin. May nag-aaway. Ito na ang pagkakataon natin, sunggaban mo. Mula sa mga pagbabago, tila sila ay naghahanda para sa isang buhay at kamatayang labanan. Who cares? Lampasan muna natin ang second challenge. We'll have time to watch at the peak. Napuno ng mga bulong ang hangin habang lumilipad ang mga figure lampas sa conflict zone patungo sa tuktok. Minamaliit kita, babae, nagpipigil ng trumpo ng ganyan. Matapos harangin ni Fiona ang unang alon ng pag-atake, ang mga mata ni Ryan ay kumikislap sa gulat. Gayunpaman, mas maraming pag-atake ang mabilis na inilunsad patungo kay Fiona. Lumaban si Fiona sa ikatlong alon ngunit nagsimulang magpumiglas, umatras na may maputlang mukha. Sinasamantala ang iyong kahinaan para angkinan ang iyong buhay. Excited na sigaw ni Ryan at nag-iisang sumugod kay Fiona. Hindi ko ipapahiya si Ricardo. Kakayanin ko to. Sa harap ng agresibong naniningil na grupo na pinamumunuan ni Ryan, nagngangalit si Fiona at tumangging sumuko. Kabanata 612 Paghahanap ng sariling daan pabalik. Sa sandaling ito, pinili ni Ricardo na magmasid mula sa malayo. Sa kabila ng hindi niya gusto kay Ryan, na ngayon ay isang kaaway, ang kanyang mga nakaraang salita ay may katotohanan. Sa mundo ng cultivation, ito talaga ang survival of the fittest. Maganda ang impresyon ni Ricardo kay Fiona, ngunit hindi niya ito maprotektahan palagi sa bawat pag-atake. Kailangan niyang matutong lumaki ng mag-isa. Di nagtagal. Natagpuan ni Fiona ang sarili na napapalibutan ng mga tao. Sa pagharap sa napakaraming pag-atake ng sabay-sabay, saglit siyang nabigla. Flop. Sa isang sandali ng kawalang ingat, si Fiona ay nataman, bumuga ng isang subo ng dugo. Sa kabila ng sakit, nagngangalit siya at nanatiling tahimik. Boom! 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 Hindi nagtagal, uminit ang labanan. Ang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya dito ay nakakuha din ng atensyon ng Hall of Enforcement. 3 o 4 na mga disipulo ng Hall of Enforcement ang nagmamasid mula sa malayo.
Sa kanilang lakas, madali silang makialam kung kinakailangan. Samantala, si Ricardo ay nakaupo na nakatago sa isang sanga ng puno, medyo nakaka-relax. Kahit na si Fiona ay nahaharap sa ilang mga paghihirap, mas mahusay niyang hinahawakan ang sitwasyon kaysa dati. Binigyan pa ng kaunting oras, si Fiona ay magsisimulang mag-counterattack laban sa kanyang mga assailants. Habang pinag-iisipan ito ni Ricardo, biglang may sumigaw mula sa ibaba. Tinangka ng isang lalaki na palihim na atakehin si Fiona, ngunit na-detect siya nito at hinampas siya ng husto sa dibdib. Napasigaw siya at napaatras, nagpupumigla sa lupa bago tuluyang nakahiga. May nasugatan. Nang masaksihan ang eksenang ito, nagulat ang mga disipulo ng Hall of Enforcement. Ang talento sa pakikipaglaban ni Fiona ay hindi inaasahang malakas, sa kabila ng kanyang karaniwang pisikal na kakayahan. Nakaramdam ng matinding kaba si Fiona. Ito ang unang pagkakataon na nakasakit siya ng isang tao, at wala siyang naramdamang pagsisisi, tanging tuwa. Para bang ito na ang tunay na kanya, pinakawalan pagkatapos ng pagsupil sa mahabang panahon. Boom! 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 Ang mga alon ng enerhiya ay patuloy na nagmumula sa karamihan ng tao habang si Fiona ay mas nasasabik. Ang kanyang mga pag-atake ay naging mas mabangis. Sa takbo ng labanan, 3 tao na ang nasugatan ni Fiona. Labis na nagdilim ang mukha ni Ryan. Walang silbi. Walang kwenta. Isang grupo ng mga walang kwentang tanga. You can't even handle a little girl. Anong silbi mo sa akin? Kung gusto mong patuloy na maging bahagi ng aming sekta sa hinaharap, mas mabuting gamitin mo ang lahat ng iyong lakas at huwag nang magpigil. Sa galit na dagandong ni Ryan, nagngangalit ang iba at nagpatuloy sa pag-atake kay Fiona. 10 tao na ang nakapasa sa second stage. The rest keep striving. Sa sandaling iyon, isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw mula sa Tamrain Peak, na humihimok sa mga may lakas na magmadali. Nang marinig ang boses mula sa Tamrain Peak, mas naging komplikado ang ekspresyon ni Ryan. Pagkatapos ng isa pang ilang alon ng pag-atake, napagtanto ni Ryan na hindi niya matatalo si Fiona sa maikling panahon. Sa isang malamig na singhot, ikinaway niya ang kanyang kamay, at ang mga tao ay umatras na parang tubig. Habang pinapanood si Ryan at ang iba pa na umaalis na parang tumatakas na daga, tumangala si Fiona at sinigawan si Ricardo, "Ricardo, nagawa ko na." Fiona, ginulat mo ako. Napakagaling mo." Si Ricardo, na kanina pa malamig ang ekspresyon, ay bihira na ngayong ngumiti, na nagpapasigla kay Fiona. "We don't have much time. Dumaan muna tayo sa second stage." Sa puntong ito, mayroong hindi bababa sa 30 hanggang 40 tao sa gilid ng bundok, ngunit wala pang 20 lugar ang natitira. Gayunpaman, sa hitsura ni na Ricardo at Fiona, ang mga nakasaksi sa nakaraang labanan ay likas na tumabi. Wala nang nang-ahas na guluhin ang dalawang ito. Walang nag-aakala na kahit ang tila mahinang babae ay maaaring maging napakalakas sa pakikipaglaban. Sa lakas ni Ricardo, madali niyang nalampasan ang ikalawang yugto, habang nakatingin kay Ryan ng masama mula sa malayo. Napangisi si Ricardo sa kaloob-looban, sa pag-aakalang pagkatapos ng pangyayaring ito, hindi na muling maglalakas loob si Ryan. Sa isang swoosh, lahat ng 30 tao ay nagtipon sa tuktok ng bundok. Ikinaway ni Sullivan ang kanyang kamay, at ang natitirang mga kalahok ay tumigil sa kanilang mga trap, na naalis. Hindi. Isang hakbang na lang ang layo ko. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. I refuse to accept this. I can't accept it. Umalangaw-ngaw ang iba't ibang ekspresyon ng kawalang kasiyahan, ngunit wala ni isa sa mga nanunood ang nakadama ng anumang simpatiya para sa kanila. Maging si Ricardo ay walang pagbubukod. Ang pagkakaroon ng dalawang labanan sa kanyang sarili, nalampasan niya ang mga kalahok na ito. Madali. Masasabi lamang na kulang nga ang kanilang lakas. Susunod, may isa pang pagsubok. Kapag nalampasan mo ito, magiging opisyal na kayong mga alagad sa labas ng ating Broken Pulse sect. Sa nakikitang finish line, dapat manatiling alerto ang lahat. Tulad ng dati, magpahinga ng 1 oras, at pagkatapos ay opisyal na magsisimula ang ikatlong yugto.
Nang bumagsak ang boses ni Sullivan, agad na nawala ang tensyon na bumabalot sa lahat. Maraming tao ang nakaupo o nahiga sa lupa, malinaw na pagod sa matinding sprint noong ikalawang yugto. Fiona. Nais ni Fiona na makipag-usap kay Ricardo, ngunit nang makita siyang tumayo at lumakad palayo, nilunok niya ang kanyang mga salita. Siyempre, kinailangan ni Ricardo na hanapin si Kyrie para humingi ng paliwanag. Paano mabubuli ang kanyang anak sa loob ng Broken Pulse sect? Ano ang iniisip ni Kyrie, na iwan ang kanyang pamangkin sa Fairy Peak nang walang anumang proteksyon? Ano ba? Nabuli si Nora. Imposible yun. Tahasang binalaan ko ito sa harap ng buong sekta. May nang-ahas bang bastyusan ako, Kyrie? Nang marinig ang nagtatanong na salita ni Ricardo, napakunot ang noo ni Kyrie, isang lamig na nagmumula sa kanya. Si Sullivan ay hindi rin malinaw tungkol sa ang tinutukoy ni Ricardo. Bilang ang Deputy Sect Master, meron din siya maraming bagay na dapat asikasuhin at hindi maaaring bigyang pansin ang mga walang kwentang issue. Nagkatinginan ng iba pang matatanda nang may pagkalito hanggang sa isang figure ang humakbang pasulong. May alam akong isa o dalawang bagay tungkol kay Nora. Ha! Nang umalangaw ang boses, lahat ng mata ay napalingon sa tagapagsalita, isang matandang babae na mukhang solemn na may antas ng cultivation ng mid-nascent soul stage. Siya ay walang iba kundi si Galilea, ang pinakamataas na pinuno ng Fairy Peak. Master Galilea, si Nora ba talaga ang nakaayos sa Fairy Peak? Ipaliwanag mo ng detalyado ang sitwasyon. Mahinahong wika ni Sullivan. Well, Mr. McCarthy ay talagang nagbabala tungkol sa bagay na ito sa loob ng sekta. Ngunit ang kapaligiran sa loob ng sekta ay lalong naging masama. Ngayon, kumalat ang mga chismis na si Nora ay anak na hindi lehitimong anak ni Mr. McCarthy. So, sinasamantala ito ng mga kadalasang may conflict kay Mr. McCarthy para ilabas ang galit kay Nora, lalo na ang Pickmaster ng Prideful Pick. Bagamat ako ang Pickmaster ng Fairy Pick, hindi ko kayang bantayan si Nora sa lahat ng oras. Ako. May mga responsibilidad din ako. Bumantong hininga si Master Galilea, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang humihingi ng tawad at nahihiya. Matapos pakinggan ang sinabi ng matandang babae, inihampas ni Kyrie ang kamay sa batong lamesa sa harapan niya at napatayo sa galit. Briggs Mayor. I'll go ask him for an explanation. Nora is technically my niece. Anong karapatan ng sinuman na maglabas ng galit sa akin? Bullying a young girl, anong accomplishment yan? Nang makita ang mapusok na hitsura ni Kyrie, ang iba pang matatanda ay hindi nang ahas na magsalita, bawat isa ay ayaw makialam sa bagay na iyon. Ricardo, ano sa tingin mo? Sa sandaling iyon, lumingon si Sullivan kay Ricardo at tahimik na nagtanong. Hindi ko kailangan na panindigan ako ni Kyrie sa bagay na ito. Kung maglakas loob silang ibuli si Nora, personal kong lutisin ang sitwasyong ito. Kabanata 613 ang ikatlong yugto. Ang pagpupumilit ni Ricardo ay nagdulot ng pahiwatig ng kasiyahan sa mga mata ni Sullivan. Bilang Deputy Sect Master ng Broken Pulse Sect at Master ni Ricardo, natural na magagamit niya ang kanyang impluensya para sugpuin ang Prideful Pick at ang Pickmaster nito, si Briggs. Gayunpaman, pinili ni Ricardo na huwag gawin ito at sa halip ay nagpasya na bawiin ang kanyang dignidad sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. Ito ang talentong pinaniniwalaan niya, ang henyo na maaaring umunlad sa hinaharap. Siyempre, ang Pickmaster ng Prideful Pick ay nasa mid-nascent soul stage, kaya kahit na hindi siya itinuturing na napakalakas sa loob ng Broken Pulse Sect, hindi pa rin siya isang taong direktang makakaharap ni Ricardo. Sa oras na iyon, gagawa si Sullivan ng ilang mga kaayusan upang tulungan ang kanyang alagad na mailabas ang kanyang galit. Tumango si Sullivan at mahinang tumawa kay Ricardo. Kung ganoon, makakasiguro ka pagdating ng panahon. Hindi ako direktang makikialam, ngunit hahanap ako ng ibang paraan para matulungan ka. Ang mga salita ni Sullivan ay nagdulot ng ginhawa kay Ricardo. Hindi nagtagal, sa gitna ng kinakabahan ngunit naghihintay na kapaligiran sa gitna ng maraming pagsusulit, oras na para sa ikatlong yugto. Dahil sa kanyang pagmamalasakit kay Nora,
si Ricardo ay hindi partikular na nakatutok sa ikatlong yugto. Siya ay orihinal na lumahok sa pagsusuri sa pasukan para lamang sa kasiyahan, upang samahan si Fiona. Sinabi pa niya kay Sullivan na kung hindi magiging maayos ang lahat, susuko na lang siya sa ikatlong yugto. Gayunpaman, tinanggihan ng kanyang tagapayo ang kanyang panukala, sinabi na kahit na si Ricardo ay napakatalino, hindi pa nila siya nakikita sa pakikipaglaban. Isa itong pagkakataon para turuan ang mga bagong dating na ito ng leksyon at ipaunawa sa kanila na palaging may mas malakas na tao doon. Hindi alintana ni Ricardo ang iniisip ni Sullivan. Isa rin itong pagkakataon para masuri niya ang lakas nitong mga provisional disciples ng Broken Pulse Sect. Ang lugar para sa ikatlong yugto ng kompetisyon ay sa plaza ng Tamrain Tech. Pagbalik, nakita ni Ricardo si Fiona na masunuri na nakatayo sa pwesto, mukhang relaxed. Sa pagkakataong ito, hindi na siya dapat nahihirapan. Siyempre, dahil sa performance ni Fiona sa mountainside kanina lang, walang magiging tanga na magbubuhat ulit ng kamay sa kanya. Maging si Ryan ay lumalayo sa puntong ito, at pagkatapos maghanap sa paligid, hindi mahanap ni Ricardo ang kanyang figure kahit saan. Handa ka na ba? Bahagyang ngumiti si Ricardo kay Fiona. Nang makitang biglang sumulpat muli si Ricardo, nagulat si Fiona. Talagang misteryoso si Ricardo. Wala siyang ideya kung saan siya pumupunta sa bawat oras. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa kanyang tiwala sa kanya. Tumango kay Ricardo, tumingin sa kanya si Fiona at sinabing, "Ricardo, handa na ako." Hindi nagtagal, lumitaw muli si Sullivan at ang iba pa. Ipinakilala ng Deputy Sect Master ang mga patakaran ng ikatlong yugto na may ngiti sa kanyang mukha. Nagningning ang mga mata ni Ricardo habang nakikinig. Hindi tulad ng unang dalawang yugto, hindi nililimitahan ng ikatlong yugto ang bilang ng mga taong maaaring makapasa. Hanggat kaya nila, lahat ng 30 tao ay makakapasa. Gayunpaman, kung ang kanilang lakas ay hindi sapat, posible para sa lahat ng 30 tao na maalis. Siyempre, ang pamantayan para sa pagpasa ay tinutukoy ng mga matatandang naruroon. Sa kanilang matingkad na mga mata, hindi nila hahayaang makalusot ang anumang magagandang talento. Di nagtagal, sa hudyat ni Sullivan, ang mga disipulo ng Hall of Enforcement na nakaitim na nakatayo sa paligid ng perimeter ay lahat ay kumislap sa gitna ng plaza. "Hayes, we will fight the Hall of Enforcement this time. Masyadong mahirap ito. Para makapasok sa Hall of Enforcement, hindi lang kailangan mong maging outstanding sa mga disciples ng Broken Pulse Sect, kundi ang prerequisite ay maging at least sa Golden Core Realm. Paano tayo dapat labanan sila? Naalala ko hindi naman ganito kahirap noon. Parang lalong nagiging mahirap ang pagpasok sa Broken Pulse Sect. Sa paglabas ng Hall of Enforcement, ang mga sigaw ng kawalan ng pag-asa ay umalangaw sa gitna ng karamihan. Sa kanilang mga mata, karamihan sa kanila ay hinding-hindi makakatalo sa mga disipulo ng Hall of Enforcement. Nakita ni Kapitan Rodrigo ng Hall of Enforcement ang eksenang ito at bahagyang tumawa bago humakbang. "Mga kapatid, hindi na kailangang mag-alala. Pipigilan natin ang ating lakas hanggang sa huling yugto ng core formation. Higit pa rito, ang kondisyon para sa pagpasa ay hindi upang talunin kami. Kailangan mo lamang makuha ang pagsang-ayon ng mga matatanda." Sa kanyang pagtiyak, bahagyang lumuwag ang mood ng karamihan. Karamihan sa mga nakarating dito ay lubos na nagtitiwala sa kanilang sarili kahit si Ryan, na orihinal na may 7 o 8 tagasunod sa kanya, ay 3 na lamang ang kasama niya ngayon. Ipinakita nito kung gaano kataas ang rate ng pag-aalis ay nasa unang 2 yugto. "Ricardo, sasali ka ba this time?" Tanong ni Fiona na puno ng pag-asa ang mga mata. "Oo naman." Tumango si Ricardo at tumawa. "At ang layunin ko sa pagkakataong ito ay hindi upang makakuha ng pag-aproba ng mga matatanda, ngunit upang itong mga miyembro ng Hall Enforcement." Hehe. Nakikinig sa casual na mayabang na tono ni Ricardo, tumango lang si Fiona nang hindi nagdududa sa kanyang kakayahan. Sa mga mata niya, si Ricardo ang pinakamalakas. Kung sinabi niyang matatalo niya ang mga disipulo ng Hall of Enforcement, tiyak na gagawin niya ito.
Kung gayon ay magsusumikap din akong pantayan ka at talunin sila. Naikuyom ni Fiona ang kanyang mga kamao at sinabi ang kanyang layunin. Hahaha. Nang makita ang hindi pangkaraniwang seryosong maliit na mukha ni Fiona, humagalpak ng tawa si Ricardo at humakbang pasulong upang tapikin ang tila mislan nitong balikat. Hindi nagtagal, habang ang mga tao ay naging hindi mapakali, ang unang naghahaman ay humakbang pasulong. Maaari kang pumili ng alinman sa 12 miyembro ng Hall of Enforcement na naruroon. Ang kapitan ng pangkat ng tagapagpatupad, na may tiwala sa sarili, ay iminuwestra ang binata sa kanyang harapan na may bahagyang ngiti. Habang lumilibot ang mga mata ng binata sa paligid, mabilis niyang pinili ang isa sa mga miyembro ng enforcement team na mukhang medyo mahina. Paliwanagan mo ako, kuya. Sa sandaling bumagsak ang boses ng binata, ang parisukat ay sumabog na may mga pagsabog ng tunay na pagbabago-bago ng enerhiya. Paminsan-minsan, mayroon mga tandang mula sa nakapaligid na lugar. Ang lakas ng mga miyembro ng pangkat ng pagpapatupad ay hindi na kailangang sabihin, at ang kanilang karanasan sa labanan ay napakasagana din. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pantay-pantay ang lakas ng challenger sa kanyang kalaban sa simula. Habang sila ay nagpapalitan ng suntok, ang kanilang mga figure ay patuloy na kumikislap, na nakakasilaw sa mga nanunood. Paminsan-minsan, ang mga sagupaan ng mga martial technique ay naging sanhi ng pag-urong ng mga tao sa paligid. Boom! Sa huli, nagwagi ang miyembro ng pangkat ng pagpapatupad. Ang naghahaman, na nahuli, ay nataman at pinalipad pabalik. Pumasa. Habang naghahanda muli ang challenger na mag-charge, biglang umalangaw ang boses ni Sullivan. Nang marinig ang salita ng lubos na iginagalang na Deputy Secmaster, nagliwanag ang mga mata ng challenger sa pananabik. Mabilis siyang tumayo at yumuko ng malalim sa karamihan. Ang pagpasa sa entrance assessment ay nangangahulugan ng matagumpay na pagsali sa sinaunang sekta ng Broken Paul Sect, na sapat na upang baguhin ang kanyang kapalaran. Hindi nagtagal, umalangaw sa paligid ang iba't ibang inggit at pagkamangha. Sa pagdaan ng unang tao, nagsimulang gumalaw ang natitirang mga naghahaman. Gayunpaman, ang mga sumunod na naghamon ay hindi nagtataglay ng parehong lakas tulad ng nauna, at tatlong magkakasunod na naghamon ang natalo. Noon lang lumabas si Ryan sa crowd. Ang nakababatang henerasyon na si Ryan ay nagbabayad sa kanya. Respect to the Deputy Secmaster and all the elder brothers. Lumapit si Ryan na may magalang na poster, saka itinuro si Rodrigo, na nakatayo sa gitna, at magalang. Sinabi, nais ng nakababatang henerasyon na hamunin ang nakatatandang kapatid na ito. Kabanata 614 ang kahangahangang pagganap ng babae. Whoosh! Ang mga salita ni Ryan ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa paligid. Gusto niya talagang hamunin ang kapitan ng Hall of Enforcement. Sa 12 miyembro ng Hall of Enforcement na naruroon, natural na ang kapitan ang may pinakamataas na lakas, at makikita iyon ng sinumang may matalas na mata. Karamihan sa mga naghahamon ay pipili ng isang taong mas tiwala sa kanila na talunin. Pagkatapos ng lahat, ang mahusay na pagganap ay magkakaroon sila ng pabor sa puso ng mga matatanda. Pero ngayon, si Ryan ang pumili ng kapitan. May posibilidad na hindi siya magtatagal kahit isang galaw. Ang mga pagkakataon na maaaring kailanganin niyang makapasa ay malamang na bumaba dahil dito. Bahagyang tumawa ang kapitan at sinabi kay Ryan, hinahangaan ko ang iyong katapangan, ngunit hindi ako magpipigil. Kung kaya mong tiisin ang 3 galaw ko, napatunayan mo na ang sarili mo. Ang mga salita ng kapitan ay labis na mayabang, ngunit walang sinuman sa paligid ang nakakaramdam na mayroong anumang bagay na hindi nararapat sa kanyang sinabi. Maging si Ryan ay huminga ng malalim at magalang na ikinulong ang kanyang mga kamao sa kapitan na si Rodrigo, na nagsasabing, "Paki-enlighten me, senior brother." Swoosh! Pagkababa ng boses ni Ryan ay nawala na si Rodrigo sa kanyang orihinal na kinatatayuan. The next moment, Ryan felt a surge of true energy behind him, and Rodrigo's voice sounded in his ear, "Medyo mabagal ang reaksyon mo." Si Ryan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at mabilis na inikot ang kanyang katawan, makitid na umiwas sa atake ni Rodrigo.
Huwag mo akong maliitin. Sa aktwal na laban, baka hindi ako matalo sa'yo. Siya ay naglakbay ng malayo kasama ang kanyang ama mula noong siya ay bata pa at nakaranas ng maraming hamon at labanan. Maaari siyang ituring na nakaranas sa praktikal na labanan, at ang kanyang isip ay medyo matatag. Bagamat ang mga galaw ni Rodrigo sa una ay nagdulot sa kanya ng panik, mabilis siyang kumalma. Pinili niya ang kapitan dahil may sapat siyang tiwala sa sarili niyang lakas. Hanggat kaya niyang talunin si Rodrigo, itatatag niya ang kanyang dominasyon sa loob ng sekta. Kapag nakapasok na siya sa sekta, magiging maayos ang landas sa unahan. Sa katunayan, medyo ayaw niyang tanggapin bilang alagad ng deacon. Ang layunin niya ay tanggapin bilang alagad ng matatanda. Kaya naman, dapat niyang samantalahin ang pagkakataong ito para maging kakaiba sa mga matatanda. Matapos makaiwas sa atake ng kapitan, nanlamig ang mga mata ni Ryan, at agad siyang naglunsad ng ganting atake laban kay Rodrigo. Bakas din sa mga mata niya ang pagtataka ni Rodrigo sa ginawa ni Ryan, pero mabilis siyang ngumisi. Casually, niresolve niya ang atake ni Ryan. First move. Malamig na sigaw ni Rodrigo, at madaling niresolve ni Ryan ang kanyang unang galaw na medyo ikinagulat niya. Ngunit hindi lang iyon ang mayroon siya. Second move. Third move. Mabilis na lumipas ang tatlong galaw, at sa puntong ito, nakatiis na si Ryan sa tatlong galaw ni Rodrigo ngunit medyo napagod. Gayunpaman, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin at nagpumilit, sinabing, "Senior brother, maaari pa akong magpatuloy." Nang marinig ang matigas na salita ni Ryan, hindi na nagsalita pa si Rodrigo. Tumango lang siya at muling nag-atake. Pagkatapos makipagpalitan ng 5 galaw, nagluwa si Ryan ng isang subo ng dugo sa hangin at lumipad pabalik na parang saranggola na may putol na tali. Hiss! Nang makita ang resultang ito, hindi maiwasan ng lahat sa paligid na mamangha. Nakayanan ni Ryan ang 5 galaw mula sa kapitan, na labis na lumampas sa inaasahan ng lahat. Maraming elder ang tumango bilang pagsang-ayon sa kanya, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng kasiyahan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsalita para ihandog sa kanya ang pagiging disipulo. "Ryan, pasado ka na." Habang tumutunog ang mahinahon na boses ni Sullivan, hindi gaanong naramdaman ni Ryan ang saya sa kanyang puso. Hindi natupad ang inaasahan na pahalagahan at tanggapin bilang alagad ng matatanda. Medyo nakaramdam siya ng sama ng loob, nagngangalit siya at umatras ng walang sabi-sabi. "Fiona, bakit hindi mo subukan?" Ricardo said with a light chuckle, looking at Fiona's eager expression beside him. Tila medyo hindi nasiyahan si Fiona matapos makita ang mahusay na pagganap ni Ryan. Nang marinig ang mga salita ni Ricardo, bago pa man makahakbang ang sinuman, diretsyong humakbang pasulong si Fiona gamit ang isang paa. "Binabati ko ang mga matatanda at nakatatandang kapatid." Si Fiona naman. "I wonder kung sino ang pipiliin ni Fiona na kalaban niya this time." Sa lakas ni Fiona, hamonin niya si Captain Diba. Wala ba siyang sama ng loob kay Ryan? That's not necessarily true. Hindi lahat kagaya ni Ryan, you know. Hindi akalain ng karamihan sa paligid na si Fiona ay ka-level ni Ryan. Sa puntong ito, karamihan sa kanila ay walang mataas na inaasahan para sa pagganap ni Fiona. Ang pagpasa sa pagsusulit ay posible, ngunit ang pag-abot sa antas ni Ryan ay tila hindi malamang. Ibinalik ni Fiona ang kanyang tingin sa mga miyembro at mabilis na pumili ng isa sa kanila, ikinulong ang kanyang kamao sa kanya. Ang napiling miyembro ay nagpakita ng malinaw na pagtataka sa kanyang mga mata at mabilis na tumawa. Sinabi kay Fiona, "Bagaman babae ka, hindi mahalaga ang kasarian sa landas ng paglilinang. Paki-move your move, kuya." Hindi man lang nagpapigil si Fiona, at nang matapos siyang magsalita ay sumugod siya sa miyembro. Nang makita ang mabangis na aksyon ni Fiona, walang magawa ang miyembro at humakbang paarap sa kanya. Boom! 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 Tuloy-tuloy ang tunog ng banggaan. Umalangaw-ngaw sa kanilang dalawa. Ang lakas ni Fiona ay hindi inaasahang kapantay ng miyembro. Bukod dito, siya ay tila nagkaroon ng isang mas mahusay at matatag na kontrol kahit na overpowering ang miyembro. Imposible.
Ganito ba talaga kalakas ang lakas ni Fiona? Baka nasa panganib si Kuya. Si Fiona kaya ang unang alagad na matatalo ang isang miyembro ng Hall of Enforcement. Nang humihina na ang mga usapan ay biglang sumigaw ng malakas si Fiona. Sumabog ang totoong enerhiya sa kanyang kamay, at agad niyang hinampas ng palad ang dibdib ng miyembro. Thud! Isang muffled na tunog ang umalangaw-ngaw, at ang mga mata ng miyembro ay puno ng pagtataka. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay hindi napigil ang bumagsak pa atras. Nawala talaga siya. Ang miyembro ay nanatiling hindi makapaniwala kahit na siya ay bumagsak sa lupa. Saktong pagkalapag niya, bago pa siya makapag-react ay hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Fiona at muling lumapit sa kanya. Napuno ng talas ang kanyang mga mata habang akmang sasampalin na naman niya ang miyembro. Tumigil ka. Sa sandaling iyon, isang banayad na surge ng totoong enerhiya ang lumitaw, na agad na nagpatigil kay Fiona. Maraming matanda ang kumikislap sa interes. Bukod sa kanyang bahagyang mahinang pisikal na mga katangian, si Fiona ang top choice sa mga tuntunin ng talento at husay sa pakikipaglaban. Bilang isang cultivator mula sa labas ng mundo sa murang edad, ang kanyang lakas ay umabot na sa huling yugto ng core formation. Siya ay talagang isang pambihirang hiyas. Sa sandaling ito, maraming elder ang nagkaroon ng pagpapahalaga sa kanyang mga talento. Ano ang kahalagahan ng pisikal na katangian sa kanila, mga miyembro ng isang sinaunang sekta? Ang ilang mga espiritual na tabletas ay madaling malutas ang problemang iyon. Bukod dito, habang lumalakas ang kanyang lakas, lalo na pagkatapos masira sa ang Golden Core Realm at paggising sa kanyang likas na katangian, kanya pisikal na mga katangian, kahit na sa simula, kulang, mababayaran ng husay. Pagkaraang ipahayag ni Sullivan ang pagdaan ni Fiona, bahagyang ngumiti ang isang matanda na nakasuot ng kulay abo at sinabi kay Fiona, "Fiona, ako ang Pickmaster ng Cloud Crane Pick. Papayag ka bang sumali sa aking sekta?" Bago pa makasagot si Fiona, isang matandang babae ang tumayo at malamig na sumangot sa Pickmaster ng Cloud Crane Pick, at sinabing, mas mabuti para sa mga babaeng disipulo na sumama sa Fairy Pick. Kabanata 615 Sabay tayo. Little girl, sumali ka sa sekta ko. Mas maraming babae ang Fairy Pick, so relative speaking, mas maaalagaan ka namin, sabi ng matandang babae, na si Galilea, ang master ng Fairy Pick. Ang iba pang matatanda, nang makita silang dalawa na nagsasalita, ay sumuko sa pagsisikap na kunin si Fiona. Kung tutuusin, bagaman may mahusay na talento si Fiona, hindi lahat ng matatanda ay interesado sa kanya. Ang eksenang ito ay nabigla sa ibang mga alagad na nagmamasid. Kung tutuusin, ang pagganap ni Ryan kanina ay hindi nagudyok sa sinumang matanda na magsalita, ngunit si Fiona ay direktang nagdulot ng dalawang elder na hayagang makipag-away sa kanya. Mula rito, tila mas malakas ang potensyal ni Fiona sa mga mata ng matatanda kaysa kay Ryan. Dumilim na ang mukha ni Ryan, puno ng ayaw ang mga mata. Bakit? Bakit si Fiona ay tumatanggap ng ganoong pagtrato samantalang siya ay hindi? Paano ako mababa sa brat na ito? Tumanggi akong tanggapin ito. Ito ay dapat na iyong maling paghatol. Dumagundong ang puso ni Ryan, ngunit hindi siya nang ahas na sabihin ang mga salitang ito sa publiko. Mayroon pa rin siyang malakas na pakiramdam ng pagpipigil sa sarili. Hindi nagtagal, sa rekomendasyon ni Ricardo, sumali si Fiona sa Fairy Pick. Naisip ni Ricardo na kung si Nora ay nasa Fairy Pick, ang presensya ni Fiona ay makakatulong sa pag-aalaga sa kanya. Siyempre, hindi rin tuluyang mapabayaan ni Ricardo si Fiona. May ilang tadhana sa pagitan niya at niya. Isa-isa, ang mga numero ay sumulong upang harmonyin, at ang elimination rate ay humigit kumulang 30%. Sa puntong ito, bukod kay Ricardo, natapos na ng ibang mga alagad ang kanilang mga hamon. Sa 29 na tao, 8 lang ang naalis. Ipinakita nito ang lakas ng grupong ito ng mga disipulo. Si Sullivan at ang iba ay tumango bilang kasiyahan. Next up is Ricardo. I'm really looking forward to see who Ricardo will choose to challenge. Hey, hindi ko siya masyadong iniisip.
Bukod sa kahangahangang pisikal na lakas niya noong first round, wala pa siyang ipinakitang aksyon mula noon. Sa tingin ko baka isa lang siyang tigre ng papel. Pumapayag ako. Hindi ako humanga sa kanya mula umpisa hanggang matapos. Karamihan sa mga tao sa paligid ay walang mataas na inaasahan para kay Ricardo. Bagamat medyo high profile na siya noon, hindi pa siya nakagawa ng kahit anong galaw mula noong second round. Ninakaw ni Fiona ang palabas. Hindi sinasadya ng maraming tao na si Ricardo ay natatakot na kumilos. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga mata ay napunta kay Ricardo, naghihintay sa kanyang pinili. Pakiliwanagan mo ako. Nakaharap ang tingin ng lahat, diretsyong humakbang si Ricardo at lumapit sa kapitan. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at mahinang sinabi. Hindi ginamit ni Ricardo ang katagang, Senior Brother. Sa kanyang pagkakakilanlan, hindi kayang tawagin ng mga disipulong ito ng Hall of Enforcement na, Senior Brother. Si Ricardo ay medyo mayabang, hindi nagpapakita ng anumang kagandahang loob sa kapitan. Hey, sa tingin niya ba kung makatiis si Ryan ng 5 galaw ni Captain, kaya niya rin. I guess this attitude has already made the captain medyo displeased. Ricardo is in trouble now. Nang makita ang walang galang na mga salita ni Ricardo, muling umalangaw-ngaw ang mga mapanuksong boses. Nakakunot ang noo ni Rodrigo na kaharap si Ricardo na tila hindi nasisiyahan. However, considering his previous affirmation of Ricardo, he suppressed his dissatisfaction and also clasped his fist, saying, gaya nga ng sinabi ko kay Ryan kanina, kung makatiis ka ng 3 galaw mula sa akin, papasa ka. Hindi gaanong pinansin ni Ricardo ang sinabi ng kapitan. Sa simula pa lang, siya ay dumating na may layuning talunin siya. Kung 3 galaw lang ang kaya niyang tiisin, hindi kaya wala na siyang kwenta. Boom! Hindi nag-atubili ang kapitan. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, ginamit niya ang parehong pamamaraan upang muling mag-flash sa likod ng Ricardo. Pinalo niya ang isang malakas na suntok na nakatutok sa likod ni Ricardo. Naramdaman ang maringal na kapangyarihang espiritual na nagmumula sa likuran, sumili ang ngiti sa mga labi ni Ricardo. Sa halip na umiwas sa pag-atake, tumalikod siya at gumanti ng suntok sa kapitan. Kumpiyansa. Kay abangan. Iyon ang unang impresyon na ibinigay ni Ricardo sa lahat. Naglakas loob siyang direktang komprontahin ang kapitan. Masyadong confident si Ricardo sa sarili niya. Sa sandaling ito, kung ano ang walang nakakaalam. Ay nabagaman pinigilan ni Ricardo ang kanyang cultivation sa core formation realm, ang kanyang pisikal na lakas ay hindi mapigilan. Matapos maranasan ang tempering ng Earth Force at Thunder Force, ang pisikal na katawan ni Ricardo ay masasabing abnormal. Ryan, na may malungkot na ekspresyon. Napangiti din siya nang makita ito. Eksena. Nakipaglaban siya sa mga kapitan at natural na alam ang Bell, Net, lakas ng kalaban. Maaari niyang garantiya na walang sinuman sa core. Kakayanin ng Formation Realm A. Direktang paghaharap sa kapitan. Mabilis na naghiwalay ang dalawa, at maya-maya ay bumungad sa kanila ang mga hiyawan. Nakita nila ang kalmadong mukha ni Ricardo, mukhang composed. Bakas naman sa mukha ni Rodrigo ang pagtataka, at bahagyang nanginginig ang kamao niyang nakabangga kay Ricardo. Ang kapitan ay talagang nagdusa ng isang pag-urong sa palitan na ito. Paano ito posible? Siguro minamaliit niya ang kapitan. O baka naman sadyang hinayaan siya. Ito ay hindi patas. Nang makita ang eksenang ito, agad na sumigaw si Ryan na puno ng kawalang kasiyahan, I refuse to accept it. Imposibleng magkaroon ng ganitong klaseng lakas si Ricardo. Tiyak na nagpigil ka. Nang marinig ang sigaw ni Ryan mula sa gilid, ang hindi kanais-nais na ekspresyon ng kapitan ay sumilay sa lamig habang tinatitigan niya si Ryan. Nagpigil. Paano siya nakapagpigil? Mas alam niya kaysa kanino pa na nakipagpalitan lang ng solidong suntok si Ricardo sa kanya, at hindi pa siya lumalaban. Ngayon, naintindihan na niya kung bakit napakayabang ni Ricardo. Dahil may puhunan siya para maging mayabang. Kung ganun, gagamitin ko lahat ng lakas ko. Galit na umungol ang kapitan, lalo pang tumaas ang kanyang aura.
Ang kanyang mga pag-atake ay dumating tulad ng isang galit na bagyo, patuloy na binomba ang Ricardo. Sa mga mata ni Ricardo, ang mga pag-atake ng kapitan ay parang larong bata, walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Walang kahirap-hirap niyang hinaranggan ang lahat ng pag-atake. Akin na. Habang dumarating ang mga pag-atake ng kapitan, biglang umalangaw ang mahinahong boses ni Ricardo. Kaagad, naramdaman ni Rodrigo ang isang malakas na pagbabago bago na lumitaw sa kanyang harapan, at pagkatapos ay lumipad siya ng mataas ng hindi mapigilan. Ang buong eksena ay nahulog sa isang nakamamatay na katahimikan. Nagtataka ang lahat habang pinalipad ang kapitan sa suntok ni Ricardo, puno ng gulat ang kanilang mga mata. Imposible. This can't be true. Tiyak na nagpigil siya. Walang humpay na ungol si Ryan na puno ng ayaw. Tumanggi siyang maniwala sa eksenang ito kahit na ano. It seems like one captain isn't enough. The rest of you, come, at me together. Akmang titigil na si Ricardo ay bigla niyang narinig ang tawa ni Sullivan. Pinanood ng Deputy Sect Master ang eksenang ito ng may labis na interes, na gustong kunin ang pagkakataong ito upang obserbahan ang labanan ni Ricardo at mas maunawaan siya. Agad namang nanlaki ang mga mata ng lahat at tumingin kay Sullivan, marami sa kanila ang nalilito. Anong nangyayari? Bakit biglang nag-request ang Deputy Sect Master? Ang natitirang mga miyembro ay natigilan, ngunit hindi nagtagal ay nagpalitan sila ng tingin at sumulong. Sa ilalim ng utos ng Deputy Sect Master, wala silang choice kundi sumunod. Ricardo, ingat ka. Habang bumabagsak ang boses ng mga miyembro, 12 aura ang agad na nakalok kay Ricardo. Kabanata 616 Napapatalo ka ni tatay. Pakiramdam ni Ricardo ay walang magawa sa kaibuturan. Alam niyang gustong subukan ni Sullivan ang kanyang limitasyon. Ngunit ang direktang pag-atake sa kanya ng lahat ng mga miyembro ay parang paggawa ng mga kaaway sa labas ng hangin. Dalhin mo. Napabuntong hininga si Ricardo at nag-aatubili na lumaban. Boom! 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 Sa pagharap sa pinagsamang pag-atake ng 12 tao, si Ricardo ay nanatiling relax at walang pakialam. Hindi man lang siya gumamit ng armas at mabilis na pinalipad ang bawat figure gamit ang kanyang mga kamay. Sa ilang paghinga lang, 3 na silang natalo ni Ricardo. Ang nakakagulat na eksenang ito ay natulala sa mga alagad ng pagtatasa. Naiinggit sila sa pangingibabaw at bangis ni Ricardo. Pakiramdam nila ay napakalawak ng pagitan nila ni Ricardo. Hindi man lang nila maisip na abutin, lalo pa siyang lampasan. Kahit si Ryan ay nagsuot ng desperado na ekspresyon, hindi maitago ang kanyang hindi pagpayag. Kailangan niyang aminin na ang lakas ni Ricardo ay higit pa sa kanyang sarili. Ang 12 miyembro ay sumalakay, ngunit ang resulta ay hindi inaasahan. Lahat sila ay natalo ni Ricardo, na ikinagulat ng lahat ng naruroon. Nagpupumiglas na bumangon, magalang silang sumaludo kay Ricardo at hinangaan siya sa kanilang mga mata. May halimaw tayo sa batch natin. Hindi na masasabing pressure ang pakikipagkumpetensya sa isang katulad niya sa parehong henerasyon. I wonder kung ilang elder ang mag-aaway kay Ricardo this time. Malamang lahat sila. Kung ako yun, gusto ko ring kunin ang isang napakabigat na tao bilang aking alagad. Sa puntong ito, tuluyan nang naglaho sa puso ng lahat ang sama ng loob at pagtatangi kay Ricardo. Ang kanilang mga salita ay puno ng paggalang. Tama na, guro. Kung patuloy kang magsasalita at ipaglalaban mo ako sa mga matatanda, talagang mape-pressure ako. Nang makitang magsasalita na muli si Sullivan, hindi na itinago ni Ricardo ang tunay na nararamdaman. Lumapit siya kay Sullivan at ngumiti ng mapait. Hahaha, naisip ko lang yan. Ang kakaibang pag-uusap ni na Ricardo at Sullivan ay nagpagulo hindi lamang sa Hall of Enforcement kundi maging sa mga matatandang nakaalam. Anong nangyayari? Bakit biglang tinawag ni Ricardo si Sullivan Master? Let me explain. Bago pumasok si Ricardo sa sekta, kinuha ko na siya bilang closed-door disciple ko. Pero for the sake of fairness, pumayag akong sumali siya sa entrance assessment. At saka, may hindi ko pa nasasabi sa lahat. Sinabi ito ni Sullivan at binigyan ng senyales si Ricardo.
Hindi nagtagal, pinakawalan ni Ricardo ang panunupil na ipinapataw niya sa kanyang sarili, at biglang tumaas ang kanyang aura. Sa isang iglap, napuno ng hangin ang aura ng isang maagang yugto ng Golden Core. Naramdaman ang nakakatakot na pagbabago-bago na nagmumula sa Ricardo, lahat ng naruroon ay natigilan. Nasa Golden Core stage na pala si Ricardo. Ang balitang ito ay mas nakakagulat kaysa noong mag-isang lumaban si Ricardo laban sa 12 tao. Gumaan na ang pakiramdam ng mga miyembrong natalo lang kay Ricardo, ayaw at talunan. Maging si Rodrigo ay ngumiti ng pilit at umiling. Isa rin siyang malakas na early Golden Core stage cultivator, ngunit naramdaman niya ang aura ni Ricardo, inamin niyang kahit nasa iisang stage sila, hindi siya kalaban ni Ricardo. It was understandable. Nang makitang tumanggo si Ricardo sa kanya at hindi nagpapahangin, mabilis na tumugon si Rodrigo. Gayunpaman, hindi nagtagal ay muli siyang ngumiti ng mapait. Kanina lang niya naisip na i-recruit si Ricardo sa Hall of Enforcement, pero ngayon parang Hall of Enforcement na ang kinukuha niya. Fiona, halika dito. Sumenya si Ricardo kay Fiona, na nakatayo sa malayo na may parehong pagtataka. Matapos makitang isiniwalat ni Ricardo ang kanyang tunay na lakas, naramdaman ni Fiona ang isang pahiwatig ng pagpigil. Ang kasalukuyang Ricardo ay mas malakas pa sa kanyang ama. Sa mga taong kilala niya, siya ang pinakamalakas. Pagharap kay Ricardo, bigla siyang kinabahan. No need to be like that. Ricardo pa rin ako. Nang marinig ang malumanay na salita ni Ricardo, biglang tumawa ng matamis si Fiona. Sa mga aksyon ni Ricardo, kumpleto na ang entrance assessment. Ang susunod na hakbang ay italaga ang mga formal na inamin ng mga alagad na ito. Iba't ibang mga taluktok, ngunit Ricardo at Net. Hindi na kailangan si Fiona. Ang kanyang gawain ay linangin, pagbutihin ang kanyang sarili, at ibahagi ang pamana ng naaangkop sa Broken Pulse sect sa daan. Alam na alam ito ni Ricardo. Ang Broken Pulse sect, kasama ang Sullivan, hindi siya mapaboran ng walang dahilan. Iniwan ang nagtatakang mga alagad, binati ni Ricardo ang matandang babae mula sa Fairy Peak at mabilis na sinundan ito patungo sa Fairy Peak. Naiinip na siyang makita si Nora. Siya ay kanya minamahal. Ilang araw na ang nakalipas mula nang huli silang magkita, at na-miss ni Ricardo ang kanyang mahal na Nora. Nang matano niya ang isang matayog na taluktok sa di kalayuan, binagalan niya ang kanyang lakad nang marating niya ang isang lugar na halos 1 milya ang layo mula sa isang maliit na patio. Sa sandaling ito, ang isang malungkot na figure, si Nora, ay tumingkayad sa looban, na tila naiinip. Ang kanyang malalaking mata ay wala sa isip, at ang kanyang maliit na isip ay nawala sa pag-iisip. Biglang, may ilang figure na pumasok sa looban. Ang pinuno, isang matipunong lalaki, nang makita si Nora, ay agad nang umisi at nagmura, bakit nandito pa ang bastos na ito? Nasaan ang asong si Samantha? Bang! Nang bumagsak ang boses ng lalaki, isang magandang figure ang lumabas ng bahay at pinagtanggol si Nora sa likod niya, malamig na sinisigawan ng matipunong lalaki, Guillermo Peterson, ano ang gusto mo? Hindi ba kayo mga taga-Prideful Peak ay napakalayo? Sa tingin niyo ba ay walang kasama si Fairy Peak? Umalangaw-ngaw ang nagyayelong salita ni Samantha, ngunit napangisi lang si Guillermo. Samantha, ang kapatid kong si Kaysen ay natiwalag sa sekta dahil sa iyo. Pumunta ako ngayon dito para humingi ng hustisya para sa kanya. Alam kong ikaw, ang asong ito, ay sisira sa lahat. Dapat noon pa lang ay nakipag-ayos na ako sa iyo. Kasunod ng boses ni Samantha, 7 o 8 miyembro mula sa Prideful Peak ang agad na sumugod kay Samantha. Ang Prideful Peak ay nireranggo sa tuktok. Sa 36 na peak ng buong Broken Pulse sect, habang medyo mababa ang lakas ni Fairy Peak dahil sa pagtanggap lamang ng mga babaeng disipulo. Sa tuwing may mga salungatan sa pagitan ng Prideful Peak at Fairy Peak ay kadalasang nasa isang dehado. Mukhang hindi na mag-iiba ang pagkakataong ito. Huwag mong i-bully si Samantha. Kung hindi, sasabihin ko sa tatay ko. Siguradong haharapin ka ng tatay ko. Nang mga sandaling iyon, galing sa likuran ni Samantha ang matamis na boses ni Nora. Pagkatapos magsalita,
iniangat pa niya ang kanyang maliit na ulo upang tingnan si Guillermo at ang iba pa. Nang bumagsak ang boses ni Nora, pinaikit ni Guillermo ang kanyang mga mata at sarkastikong sinabi, "Your dad. Are you referring to Mr. McCarthy or your already dead dad? I think your dad has long abandoned you." Bastos ka lang. Kabanata 617 Kompromiso. Sa pagbagsak ng boses ni Guillermo, ang kanyang mga alagad ay humagalpak sa malakas na tawa, ang kanilang mga mata ay puno ng panunuya. Tila hindi ito ang unang pagkakataon na ganoon kadali nilang kinutya at binubuli si Nora. Nang marinig ang sinabi ni Guillermo, biglang nanlamig ang mukha ni Samantha. Agad niyang sinangga si Nora sa kanyang likuran. Sa hindi malamang dahilan, bigla niyang naisip ang senior na nakatagpo niya sa Tamarind Peak kanina. Bagamat hindi niya alam ang eksaktong relasyon sa pagitan ng mukhang batang senior at Nora, ang pag-aalala sa kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig na ang kanilang relasyon ay tiyak na makabuluhan. Anuman, tinulungan siya ng senior minsan, at hindi niya hahayaang mabuli si Nora ng mga taong nasa prideful peak na nasa harapan niya. Guillermo, I advise you to watch your words. Hindi mo ba alam na sa bibig nang gagaling ang kamalasan? Malamig na sagot ni Samantha, nanlamig ang mukha. Hahaha. Nang marinig ang mga salita ni Samantha, humagalpak ng tawa si Guillermo, puno ng pang-aalipusta ang kanyang mga mata. Anong kalokohang kamalasan? Sa prideful peak man o fairy peak, ito ang paraan ko sa paggawa ng mga bagay-bagay. Ano ang magagawa ninyong lahat sa akin? Huwag mo akong takutin. Masyado mong pinahirapan ang kapatid kong si Kason. Ngayon, kailangan kitang bigyan ng malupit na leksyon. Siyempre, kung ayaw mong tiisin yun, may iba pang paraan para mabayaran ako. Habang nagsasalita si Guillermo, napatitig ang kanyang tingin kay Samantha, na nagpapakita ng malaswa at matako na tingin. Hindi man lang sineryoso ni Guillermo ang mga pananakot ni Samantha. Kaway ng kamay ay pinalibutan agad ng mga tao sa likod niya sina Samantha at Nora. Nang masaksihan ang eksenang ito, si Nora, na nakatayo sa likuran ni Samantha, ay nakaramdam ng bahid ng takot sa kanyang mga mata. Bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Samantha. Huwag kang matakot, Nora. Sa akin dito, walang nang ahas na hawakan ka. Kung gusto ka nilang aibuli, unahin nila ang patay kong katawan. Nagngangalit si Samantha at kinausap si Nora. Pagkatapos magsalita, binunot niya ang kanyang espada mula sa kanyang baywang na may malakas na tunog, puno ng lamig ang kanyang mukha habang nakatingin kay Guillermo. What? Judging by your appearance, parang may balak ka talagang lumaban. Mukhang hindi ka pa naghirap. Kung ganoon, hindi tayo magiging magalang. Mga kapatid, atake. Habang bumababa ang boses ni Guillermo, 7 o 8 figure ang agad na sumugod kay Samantha. Bang! 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 Hindi mabilang na mga pag-atake ang pinakawalan kay Samantha, at sa ilang sandali, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang dehado. Ang lakas ni Samantha ay katumbas lamang ng kay Kason, at si Guillermo ay bahagyang mas malakas kaysa kay Kason. Hindi banggitin ang maraming katulong na nakapaligid sa kanila, nahihirapan si Samantha sa sitwasyon. Pagkatapos lamang ng ilang palitan, isang bakas ng pulang-pula na dugo ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Samantha, na nagpapahiwatig ng isang tiyak na sitwasyon. Hehe, Samantha. Don't think we won't dare to make a move against you. May pagkakataon ka pang magsisi. To be honest, I'm not interested in that bastard behind you. Mabuhay man siya o mamatay ay walang kinalaman sa akin. But I must have you today. Depende kung matalino ka. Sa sandaling ito, sa wakas ay isiniwalat ni Guillermo ang kanyang tunay na intensyon. Ang paghihiganti para kay Kason ay isang dahilan lamang. Matagal na siyang interesado kay Samantha, ngunit nahadlangan siya ng kawalan ng pagkakataon. Ngayon, nang makaharap si Kason ng gulo, tuwang-tuwa siya dahil naramdaman niyang nakahanap siya ng perpektong dahilan para kumilos. Sinasamantala ang distraction na dulot ng entrance assessment ngayon, dahil hindi nakatutok dito ang atensyon ng mga matatanda, binalak ni Guillermo na pilitin na makamit ang kanyang layunin. Sa proteksyon ng prideful peak, magiging tunay na pag-aari niya si Samantha.
Sa pag-iisip nito, napalukot ang bibig ni Guillermo sa isang nakakatakot na ngiti habang umabot sa kanyang baywang at naglabas ng isang puting bote ng jade, na nagbuhos ng isang pink na tableta mula dito. Nagsimula siyang maghanap ng pagkakataon para pilitin iyon sa bibig ni Samantha. Ang Unity Pill. Nang makita ang tableta sa kamay ni Guillermo, nang inag ang katawan ni Samantha, at may bakas ng gulat sa kanyang mga mata. Ang Unity Pill ay isang ipinagbabawal na bagay sa loob ng sekta. Kapag natutunaw, magiging sanhi ng pagkawala ng kontrol ng katawan at mahilig sa mga pagnanasa. Ayaw niyang mapunta sa ganoong estado. Guillermo, nabaliw ka na ba? Saan mo nakuha itong Unity Pill? Hindi ka ba natatakot sa parusa ng sekta? Nang marinig ang mahigpit na boses ni Samantha, humagalpak ng tawa si Guillermo. Samantha, kung maglakas loob akong ilabas ang bagay na ito, sa tingin mo ba ay natatakot ako sa parusa ng sekta? Don't worry, binigay ko na. Sapat na mga benepisyo sa mga kapatid na ito sa paligid natin upang manatiling tikom ang kanilang mga bibig. Sa oras na iyon, hanggat ikaw at ang aming relasyon, sino ang mag-aalaga sa mga ganoong bagay? Hahaha. Samantha, ipinapayo ko sa iyo na isumite mo na lang sa akin. Sa tingin mo may paraan ka pa bang lumabas ngayon? Nang bumagsak ang boses ni Guillermo, hindi talaga nag-react ang ibang nasa paligid niya gaya ng sinabi niya. Inaalagaan na niya ang mga ito. Samantalang si Nora na nakatayo sa likuran ni Samantha, hindi man lang niya ito pinansin. Bata pa lang, ano ang naiintindihan niya? Magsalita man siya mamaya, hindi naniniwala si Guillermo na ang mga nakatataas sa sekta ay maniniwala sa mga rambol ng isang bata. Si Guillermo at ang kanyang mga tauhan ay walang humpay na sumulong, sinusubukang supilan si Samantha. Walang magawa si Samantha kundi magtipon ng bakas ng totoong lakas at itulak si Nora patungo sa bahay. Guillermo, mayroon akong isang kahilingan, huwag mong saktan si Nora. Hahaha, Samantha, sumuko ka na ba sa wakas? Don't worry, bata lang siya. I wouldn't stoop so low as to harm her. At saka, natatakot ako sa pagganti ni Mr. McCarthy kung sasaktan ko siya. Puno ng kasakiman at mali siya ang mga mata ni Guillermo, lalong tumindi ang kanyang ekspresyon. Gamit ang kanyang kamay, ibinato niya ang Unity Pill sa kamay ni Samantha at malamig na sinabi, "Take the Unity Pill, at hindi ko hawakan ang brat na ito." Naririnig ang pangungutya at pamimilit. Ang mga salita ni Guillermo, ang mga mata ni Samantha ay napuno ng masalimuot na emosyon kunin man niya o hindi, mahuhulog siya sa mga kamay ni Guillermo. Mas mabuting ipaglaban ang pinakamataas na benepisyo bago ito kunin. Kung tinutukan mo ng daliri si Nora, lalabanan kita hanggang kamatayan. Kinagat ni Samantha ang kanyang mga ngipin at nagsalita, pagkatapos ay tumagilid ang kanyang ulo at diretsyong nilunok ang Unity Pill. Init. Damaloy ang init sa katawan ni Samantha. Ang kanyang mga mata ay agad na namula sa dugo, at sa isang kalabog, siya ay napaluhod, nahihirapang makahinga. Nakita ni Nora, na sumilong sa loob ng bahay, ang masakit na anyo ni Samantha at bigla siyang tumakbo. Samantha! Samantha! Bastard, this is none of your business. Bang! Si Guillermo, nang makitang may nakikialam sa kanyang mga plano, ay naglakas loob na sirain ang kanyang mga gawain. Malamig siyang ngumuso at sinipa si Nora. Ngunit sa sandaling iyon, isang biglaang pagbabago ang naganap. Kabanata 618 Tatay, dumating ka sa wakas. Isang matalim at nagyayelong hininga ang biglang dumating mula sa likuran, na sinundan ng isang napakalamig na boses. Dare to touch Nora, you're sick ang death. Tulad ng mga salita mula sa kaibuturan ng impyerno, ang nakakagigil na mga salita ay nagpang-inig kay Guillermo. Subconsciously, ang kanyang kamay ay nanginginig, at ang kanyang dating kay-abangan ay agad na nawala, na nagpapakita ng isang takot na ekspresyon. Sino? Sino ta? Sa gulat, ibinaling ni Guillermo ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang likuran na may takot sa kanyang mga mata. Nakita niyang nakabukas ang mahigpit na saradong gate. Nakatayo sa pasukan ay isang batang figure, ang kanyang mukha ay puno ng lamig, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malakas na hangarin na pumatay. Ang kanyang buong katawan ay naglabas ng nakakatakot na aura,
ang uri na pagmamayari lamang ng isang eksperto sa yugto ng Golden Core. Golden Core Stage. Nagulat si Guillermo. Maya-maya pa, isang marahas na sigaw ang muling umalangaw sa kanyang mga tainga, lumuhad ka. Boom! Hindi na nakayanan ni Guillermo at ng kanyang mga tauhan ang nakakatakot na panggigipit mula sa likuran, at lahat sila ay hindi mapigil ang lumuhad. Senyor, iligtas mo kami. I don't know this brat. I mean, young lady has anything to do with you. Kung hindi, kahit bigyan mo pa ako ng lakas ng loob, hindi ako maglalakas loob na hawakan siya. Pagkaluhod pa lang nila ay nagsimulang magmakaawa si Guillermo sa kaharap niya. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita ni Nora ng malinaw ang hitsura ng tao. Matangkad na figure, matatalim na katangian, at bakas ng lamang na nakatago sa kanyang mga mata. Parang pamilyar ang lahat. Biglang umasim ang ilong ni Nora, at tumakbo siya patungo sa taong may maliliit na hakbang. Daddy, sino pa kaya ito maliban kay Ricardo? Daddy, nandito ka na. I missed you so much, sob. Sob. Niyakap ng mahigpit ni Nora ang kausap, nababalot ng emosyon ang boses. I missed you so much. Bakit ngayon mo lang ako hinanap? Sa panahong ito, ang daming nang aapi sa akin. Natakot ako. Sa pakikinig kay Nora na nagkukwento ng kanyang mga karanasan sa panahong ito, napuno ng lamang ang mga mata ni Ricardo. Nora, nandito na ako. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit ang mga bagay na ito sa hinaharap. Ipinapangako ko sa iyo na kung sino man ang nangbuli sa iyo, tutulungan kitang maibalik ang lahat. Malumanay ang boses ni Ricardo habang kausap si Nora. Si Guillermo at ang kanyang mga tauhan ay nabalot ng mga alon ng pagkabigla at takot. Ang Golden Core expert na nakatayo sa harap nila ay ama pala ni Nora. Ang pag-iisip ng kanilang paghamak at kahihiyan kay Nora, kasama ng kanilang mga pang-iinsulto kamakailan, ay napuno ng takot sa mukha ni Guillermo. Napayuko si Guillermo, hindi naglakas loob na tingnan sa mata si Ricardo, namumutla na ang mukha. Sa wakas ay napatahimik si Nora, nawala sa mukha niya ang guilt at sakit sa puso ni Ricardo. Lumingon siya at tumingin kay Guillermo at sa iba pang nakaluhod sa harapan niya. Agad na bumungad sa kanya ang isang siksik at nagyayelong aura. Biglang naramdaman ni Guillermo na lumalamig ang hangin sa paligid. Lahat kayo. Dapat managot. Bang! 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 Habang bumabagsak ang boses ni Ricardo, si Guillermo. At ang iba ay agad na nagsimula. Nagkotuwang sa kanya ng wala. Pag-aatubili. Hindi maitago ang takot sa kanilang mga mukha. Senyor, mali ako. Alam ko talaga ang pagkakamali ko. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo, Senyor, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hinding-hindi na ako mangangahas na uulitin pa. Habang humihingi ng awa, patuloy na pinagmamasdan ni Guillermo ang kanya paligid. Bagamat maliit ang pagkakataong makatakas, kung Senyor from the sect came, baka mailigtas niya ang buhay niya. Sa tingin mo makakatakas ka? Habang nakatingin si Guillermo sa gate, ilang metro lang ang layo, napuno ng saya ang mukha, biglang nanlamig ang buong katawan niya sa kinatatayuan. Sa umaalingaw-ngaw na boses ni Ricardo, tumama ang kanyang kamao, nag-iwan ng bakas na mabilis na lumapit sa mga binti ni Guillermo, kasing bilis ng kulog. Ah! Napasigaw si Guillermo sa matinding paghihirap habang ang kanyang mga binti ay nawala sa manipis na hangin. Nabasag ang kanyang mga hita sa suntok ni Ricardo. Ang nakakakilabot na tanawin ni Guillermo. Mas kinilabutan yung iba. Wala. Sa kanila ay may anumang mga naisip ng tumatakas pa. Lahat sila. Nakadapa sa lupa, tahimik na naghihintay sa hatol ni Ricardo. You dared to humiliate my daughter. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Dahil nabalian na ang mga paa ng pinunong si Guillermo, bagamat hindi karapat-dapat sa kamatayan ang mga kasabwat mo, hindi ka rin makakatakas sa parusa. Bawat isa sa inyo ay magbibigay ng 30 sampal at pagkatapos ay puputulan ang isang braso bago gamulong palabas ng Fairy Peak. Nang marinig ang mga salita ni Ricardo, wala sa mga taong ito ang nang-ahas na mag-alok ng anumang pagtutol. Agad na umalangaw ang looban sa ingay ng mga sampal.
Hindi nagtagal, napuno ng sigaw ng paghihirap ang hangin habang pinuputol ng bawat tao ang kanilang sariling braso at nagpaalam kay Ricardo nang hindi lumilingon, tumakas sa patio. Walang nagbigay pansin sa nahulog na si Guillermo na nakahiga sa bakana ng looban. Kinailangan niyang ipaglaban ang sarili niya. Ngunit hindi pa tapos ang iyong usapin. Ang Broken Pulse Sect ay hindi nangangailangan ng basurang tulad mo. Upang hindi ka makagawa ng ganoong malaking pagkakamali muli sa hinaharap, bibigyan kita ng tulong. Ang boses ni Ricardo ay kalmado at walang pakialam habang ang isang napakarahas na totoong enerhiya ay agad na pumasok sa katawan ni Guillermo. Mabilis, ang marahas na totoong enerhiya ay direktang winasak ang paglilinang at pundasyon ni Guillermo. Sa sandaling ito, si Guillermo ay hindi lamang nawala ang kanyang mga binti kundi pati na rin ang kanyang paglilinang ay ganap na nawasak. Lubhang miserable ang kanyang kapalaran. Ramdam ang mga basag na meridian sa loob ng kanyang katawan, hindi na kinaya ni Guillermo. Sa pagtalsak ng dugo, tumagilid ang ulo niya at nahimatay. Nang makita ang eksenang ito, walang awa ang mga mata ni Ricardo. Ang kasalukuyang estado ni Guillermo ay ganap na kanyang sariling gawa. Kaway ng kamay, diretsyong sinampal ni Ricardo si Guillermo na walang malay sa labas ng courtyard. Saka lang lumingon si Ricardo. Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya, isang mabangong simoy ng hangin ang sumugod sa kanya. Agad siyang nagsuot ng mapait na ngiti. Paano niya nakalimutan si Samantha? Ngayon lang, dahil sa epekto ng Unity Pill, si Samantha ay nagpupumiglas sa lupa, sinusubukan ang kanyang makakaya upang labanan. Nang makita niyang biglang sumulpat si Ricardo, lumuwag ang kanyang isipan, at agad siyang sinalakay ng epekto ng Unity Pill. Agad na naguluhan ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Samantha, na patuloy na nagbubuga ng mapuputing hininga sa kanyang harapan. Ricardo wore an awkward expression at mabilis na sinabi kay Nora, "Nora, pumunta ka muna sa bahay na yan. Tutulungan ko si Samantha na malutas ang problema." Pagkatapos magsalita, hindi na hinintay ang reaksyon ni Nora, niyakap ni Ricardo si Samantha at tumakbo patungo sa isa sa mga bahay. Kabanata 619 na anak ng Peakmaster. Samantha, gising na. Gumising ka na. Paulit-ulit na sigaw ni Ricardo kay Samantha, ngunit tuluyan na itong nawala sa pagkalito at hindi na marinig ang mga tawag ni Ricardo. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtulak sa kanya ni Ricardo, patuloy pa rin sa paggapang si Samantha patungo sa kanya. Sa pagharap sa ganoong sitwasyon, si Ricardo ay walang karanasan at medyo naguguluhan. Ang mabisang gamot na ito ay produkto ng mga sinaunang sekta, at wala siyang anumang pagkaunawa dito. Dahil sa pagiging maingat, hindi siya nang ahas na basta-basta gumamit ng dragon energy para i-neutralize ang mga lason ni Samantha, sa takot na baka mauwi pa ito sa mas malala pang kahihinatnan at mauwi sa paggawa ng masama na may mabuting intensyon. Ang init. Ang init. Gusto ko. Bulong ni Samantha, at habang nagsasalita, sinimulan niyang tanggalin ang mga tali ng kanyang damit. Si Samantha ay nasa pamumulaklak na ng kanyang kabataan, at ang kanyang katawan ay tumanda ng husto. Nasilaw si Ricardo sa kanyang paikot-ikot na figure, na nagpatuyo ng kanyang bibig at nanunuyo ang kanyang dila. Ang kanyang hitsura lamang ay sapat na upang may ranggo siya sa mga nangungunang disipulo sa Fairy Peak, na karamihan ay babae. At ngayon, na may mapang-akit na postura. Halos hindi na mapigilan ni Ricardo ang sarili. Sa kabutihang palad, nahawakan ni Ricardo ang kanyang huling bit ng katwiran at pinilit ang kanyang sarili na pigilan. Sa susunod na sandali, pinili niya ang pisikal na pamamaraan, pinulot ang malamig na tubig sa silid at itinaboy ito kay Samantha. Umaasa siya na maibabalik ni Samantha ang kanyang pakiramdam sa kanyang sarili, gamit ang kanyang panloob na tunay na enerhiya upang sugpuin ang mga lason. Isang palanggana, dalawang palanggana, tatlong palanggana. Patuloy niyang ibinuhos ang tubig na malamig sa buong silid, at sa wakas, isang bakas ng kailanawan ang lumitaw sa mga mata ni Samantha. Samantha, gumising ka at tingnan mo kung magagamit mo ang iyong tunay na lakas para ilabas ang mga lason. Tuloy-tuloy na sigaw ni Ricardo kay Samantha, naghahanda na muli sa pagwiwisik sa kanya ng malamig na tubig.
Sa sandaling iyon, kumislap ang figure ni Samantha, at mabilis na lumitaw ang pamumula sa kanyang mukha. Ha! Umiwas talaga siya. Nakita ni Ricardo ang eksenang ito at tumaas ang isang kilay. Kuya! Ako! Malay ko na! Nang makita ang kilos ni Ricardo, mabilis na nagsalita si Samantha, puno ng hiya ang boses at may bahid ng hinanakit. Phew! Nang makitang inaayos ni Samantha ang mga damit na hinubad niya sa sarili, nakahinga ng maluwag si Ricardo. Buti na lang at sa wakas ay nanimbalik na siya. Kung hindi, maaaring kailanganin niyang gumamit ng puwersa para patumbahin siya at subukang gamitin ang Dragon Energy para malutas ang sitwasyon. Ngayong gising ka na, bilasan mong magpalit ng damit. Lalabas muna ako. Bagamat ginagawa ni Samantha ang kanyang makakaya upang takpan ang anumang nakalantad na lugar, basang-basa na ang kanyang damit at hindi na kayang takpan ang lahat. Ang pagtatangkang pagtakpan na ito ay naging mas nakakatukso. Nang makita ito, mabilis na tumahimik si Ricardo at dali-daling lumabas ng silid ng hindi lumingon. Habang tinitignan niya ang medyo gulong-gulong anyo ni Ricardo, biglang tumawa si Samantha at bamulong sa sarili, nakakatuwa talaga ang lalaking ito. Pagkalabas ng kwarto, inilibot ni Ricardo ang paligid at mabilis niyang napansin si Nora, na kasalukuyang nakatipto at nakasilip sa bintana. Lumapit ito sa kanya at bahagyang tinapik ang maliit nitong ulo. Nora, ano ang tinitingnan mo? Nagulat si Nora sa sinabi ni Ricardo, ngunit mabilis na tinapik ang maliit na dibdib nito at nilabas ang dila. I'm watching if you will do something bad. Samantha is nice. You should not bully Samantha. At saka, huwag kang gagawa ng anumang bagay na hindi tapat kay Mommy Miranda. Nang marinig ni Ricardo ang mga salita ni Nora, hindi napigilan ni Ricardo na makaramdam ng kawalan. Ano ang nangyayari sa ulo ng batang babae na ito? At sino ang nagsabi sa kanya ng lahat ng mga bagay na ito? Mga bata ngayon. Mabilis na paliwanag ni Ricardo kay Nora, nakita mo bang binubuli ko siya? I was actually trying to save her. Ayaw niyang magkamali si Nora at lalong magpagulo. Ang ilang bagay kanina ay hindi maiiwasan, at sa huli ay sinusubukan niyang iligtas siya. Gaya ng hindi niya sinasadyang makita ang katawan ni Samantha. Hindi nagtagal si Nora sa isyong ito. Ilang sandali na ang nakalipas mula nang makita niya si Ricardo, at sobrang saya niya sa sandaling iyon. Patuloy niyang pinag-uusapan ang mga kagiliw-giliw na bagay na nangyari kamakailan, na nagbigay ng ngiti sa mukha ni Ricardo. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si Samantha, na nakasuot ng malinis na damit, ay lumabas. Bagamat inihanda na niya ang sarili bago lumabas ng silid, namumula pa rin ang pisngi niya nang makitang muli si Ricardo. Elder! Nahihiyang bati ni Samantha kay Ricardo, hindi alam kung ano pa ang sasabihin. No need to be so polite. Let me introduce myself properly. Ako ang ama ni Nora, sabi ni Ricardo. I heard from Nora that you've been taking care of her during this time. I appreciate it. Mabilis na ikanaway ni Samantha ang kanyang mga kamay at sinabing, Elder, kasalanan ko ang lahat. Pero sa kabutihang palad, bukod sa ilang komplikasyon kanina, maayos na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Bahagyang tumango si Ricardo, nakikinig sa sinabi ni Samantha. Hindi nagtagal, nag-iba ang usapan, at may halong panlalamig sa mukha. Tinanong niya, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol kay Nora na binubuli sa sekta? Naintindihan agad ni Samantha ang ibig sabihin ni Ricardo at nag-alinlangan bago nagtanong, Mr. Willis, may I ask something? Kung tungkol sa identity ng kausap. Bago pa matapos si Samantha, pinutol siya ni Ricardo gamit ang isang mapagpasyang kaway ng kamay at sinabing, kahit sino pa ang tao, sabihin mo lang sa akin kung sino ang nanakit kay Nora. Kahit na ang sect master iyon, naglakas loob akong harapin siya. Siyempre, hindi guguluhin ng sect master ang batang tulad ni Nora. Sinabi ito ni Ricardo para pakalmayan si Samantha at ipaalam sa kanya na kaya niyang magsalita ng walang pag-aalinlangan. Hahawakan niya ang lahat. Nakikita ang tiwala ni Ricardo. Hitsura, mga mata ni Samantha. Commandant na may pahiwatig ng pagkagulat, ngunit mabilis siyang tumango at sinabing, since sabi mo, diretso akong magsasalita. Ang
Ang isang bubuli kay Nora ay mula sa prideful pick, partikular na ang anak ng pickmaster, si Solomon Mayer. Solo sino? Bulong ni Ricardo sa sarili, baka sa mukha niya ang lamig. Nagpatuloy si Samantha, si Solomon ay nay, laging maliit. Minsan, nagsalita si Nora ng walang filter at may sinabing hindi niya nagustuhan, kaya nagtanim siya ng sama ng loob sa kanya. Sinimulan ng ibang mga miyembro mula sa Prideful Peak ang pananakot kay Nora para mapabilib si Solomon, na humahantong sa kasalukuyang sitwasyon. Para naman sa ibang miyembro ng Broken Pulse Sect, medyo friendly sila kay Nora. After all, she's so adorable. Walang ibang nambo-bully sa kanya tulad ni Solomon at ng grupo niya. Nakikinig sa paliwanag ni Samantha. Gumanda ang ekspresyon ni Ricardo. Bahagya. Akala niya noong una ay si Nora. Ay nahihirapan sa loob. Broken Pulse Sect, kasama ang lahat. Pambubuli sa kanya. Pero ngayon parang ganun na. Bukod sa prideful pick, lahat ng iba ay normal. Si Solomon, ang anak ng pickmaster, ha? Bulong ni Ricardo sa sarili, baka sa mukha niya ang lamig. Kabanata 620 Pagbisita. Prideful Peak. Si Guillermo ay pilit na dinala sa harap ni Solomon ng isang grupo ng mga tao, na patuloy na nananaghoy sa malupit na pamamaraan ni Ricardo. Sa pakikinig sa mga hinaing ng mga taong ito, ang mukha ni Solomon ay nagdilim, at sinira niya ang lahat ng bagay na naaabot niya. Walang kwenta. Walang kwenta kayong lahat. Nora, ang bastos na yan, may tatay pa. Haha, dapat ang bagong dating, Ricardo. Dahil direkta niyang inatake ang isang tao mula sa prideful pick, sa tingin ba niya ay hindi siya magagapi? Nasa Golden Core stage pa lang siya. Marami tayong Golden Core cultivator sa prideful pick. Kung maglakas loob siyang sumama, sisiguraduhin kong hindi siya aalis. Bilang anak ng isang elder ng isang sinaunang sekta, ang lakas ni Solomon ay umabot sa huling yugto ng Golden Core. Sa sandaling ito, hindi man lang niya pinansin si Ricardo. Sumulyap sa halos walang malay na si Guillermo, napangisi si Solomon at direktang nagutos, dahil ikaw, itong walang kwentang basura, natalo ni Ricardo, gamulong ka na lang sa bundok. Hindi kailangan ng prideful peak ng mga walang kwentang tao. Kung tungkol sa paghihiganti mo, ako na ang bahala. Nang marinig ang mga salita ni Solomon, ang mga mata ni Guillermo ay napuno ng pag-aatubili, ngunit bago siya makapagsalita, agad siyang sinamahan ng iba. Kayong iba, magpagamot ka pagkatapos mong harapin si Ricardo. Ngunit tungkol sa mga mapagkukunan para sa pagpapagamot ng mga naputol na paa, hindi ko ibibigay sa iyo ng libre. Habang nagsasalita si Solomon, may bakas ng saya sa kanyang mga mata. Ang mga taong ito ay nagkatinginan at hindi nagtagal ay tumango, nagsasabing, magtiwala ka, Solomon. Tuparin namin ang anumang kahilingan mo. Sa pangunguna ni Samantha, Ricardo at ang iba ay mabilis na nakarating sa prideful pick. Gaya ng sinabi ni Samantha, marami pang tao sa prideful pick kumpara sa fairy pick. Sa pagpasok sa tuktok, napansin ni Ricardo na mayroong mga loft sa lahat ng dako, at ang mga tao ay patuloy na nagsisilabas-masok, na nagbibigay ng impresyon ng kasaganaan at makabuluhang kapangyarihan. Sa sandaling ito, hinawakan ni Ricardo ang isang dumaang disipulo at sinabi sa malamig na boses, nasaan si Solomon? Nataranta ang taong sinunggaban ni Ricardo at agad na kumunat ang kanyang mga kilay, nagmumura kay Ricardo, who the hell are you? Do you think you can casually call Solomon's name? Pagkatapos magsalita, diretsyong tinabig ng lalaki ang kamay ni Ricardo at ninisyan. Sa pagbaba ng boses ay napansin din ng maraming tao sa paligid ang sitwasyon, lalo na sina Samantha at Nora sa tabi ni Ricardo. Mabilis na bumangon ang mga mapanuksong boses, oh, hindi ba ito si Samantha at ang ligaw na binhing iyon na si Nora? How dare you come to prideful pick? Haha, nandito ka ba para humingi ng awa sa harap ni Solomon? I advise you don't bother. Hindi mo ba kilala kung sino si Solomon? Pero Samantha, kung pagsilbihan mo siya ng maayos ng ilang araw, baka ilibre ka niya. Hahaha. Nagpatuloy ang iba't ibang mapanuksong boses, at hindi nagtagal ay pinalibutan sila ng maraming tao.
Nang marinig ang mga panlalait, lalo na ang tumatawag kay Nora na isang ligaw na binhi, agad na nagdilim ang mukha ni Ricardo, at sinampal niya ang tao mula sa malayo. Smack! Thud! Hindi na nagpapigil si Ricardo sa sampal. Ang taong nagsalita ay pinalipad, at ang kalahati ng kanyang mukha ay agad na namaga, ang mga ngipin ay natanggal. Walang sinumang naruroon ang inaasahan na biglang hampasin ni Ricardo sa sandaling ito, at isang kaguluhan ang sumiklab sa mga tao. Baliw ka ba? Matapang na umatake sa prideful pick. Hindi ka aalis ngayon kahit anong sabihin mo. Kamatayan ang hinahanap mo. Hey, kailan pa lumitaw ang ganyang mapangahas na tao sa sekta natin? Mukhang hindi mo naiintindihan ang kahihinatnan ng pagkakasala sa prideful pick. Sa sigaw ng paligid, mabilis na napalibutan si Ricardo at ang iba pa. Si Ricardo ay hindi nagpahayag ng kanyang tunay na lakas, kaya sa mata ng karamihan. Sa core formation stage katulad ni Samantha, hindi nila naisip na siya ay 1.94. Siya ba ay isang bagong kasamang alagad? Maraming mga tao ang lihim na nagtaka, dahil hindi pa nila nakita si Ricardo noon at tila hindi siya pamilyar. Mayroon kang 10 minuto para ipaalam kay Solomon. Sabihin mo sa kanya na dumating na si Ricardo at hilingin na pumunta siya at lumuhod sa harap ni Samantha at Nora para humingi ng tawad. Kung hindi, ang buong prideful pick ay magbabayad para sa kanyang mga aksyon. Hindi pinansin ni Ricardo ang iba't ibang banta at pangungut siya sa paligid, diretsyong hinarap ni Ricardo ang mga tao sa matayog at mayabang na tono. Naghahanap ng kamatayan. Naghahanap ng kamatayan. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Ricardo, isang tao, nasabik na magpakita, malamig na sumigaw at sumugod kay Ricardo. Nang makita ang tagpong ito, lumitaw ang lamig sa sulok ng bibig ni Ricardo, at dumiretso siya sa unahan. Bang! Bang! Ang dalawang taong ito ay lumipad na parang saranggola na may putol na mga tali. Masyadong malaki ang power gap. Hindi nila napigilan ang lahat. Inalagaan sila ni Ricardo sa isang galaw lang. Bagamat makapangyarihan ang sinaunang sekta, hindi lahat ng naroon ay nasa yugto ng Golden Core. Sa walang talo na lakas ni Ricardo sa yugto ng Golden Core, madali niyang hinarap ang mga taong ito. Limitado na ang pasensya ko. May 9 na minuto pa. Matapos makitungo sa 2 taong ito, nanatiling kalmado at walang pakialam ang boses ni Ricardo. Sa pagkakataong ito, hindi na nagmamadaling umatake ang mga tao sa paligid niya. Napatingin sila kay Ricardo na may takot sa kanilang mga mata, at maya-maya ay may tumakbo patungo sa tuktok ng bundok. Sa sandaling ito, si Solomon ay nasa kanyang silid, iniisip na kung si Ricardo ay maglakas loob na kumatok sa kanyang pintuan, sisiguraduhin niyang wala siyang paraan upang umatras. Pero hindi niya inaasahan na aatake agad si Ricardo. Solomon. May masamang nangyari. Maya-maya lang, may sumigaw ng alarma mula sa malayo, dahilan para kumunot ang noo ni Solomon. Ano bang nangyari at naguguluhan ka? Medyo hindi nasiyahan ang tono ni Solomon, at malamig siyang ngumuso, kung hindi mo ako bibigyan ng magandang dahilan, huwag mo akong sisihin sa direktang pagpapalayas sa iyo sa prideful pick. Nang marinig ang mga salita ni Solomon, ang tao ay nanginginig ang buong katawan at mabilis na iniyuko ang kanilang ulo upang kausapin si Solomon. Solomon, may biglang pumasok sa tarangkahan ng bundok sa ibaba at hiniling na bumaba ka sa loob ng 10 minuto at lumuhod sa harap niya para humingi ng tawad. Kung hindi, ang buong prideful pick ay magbabayad para sa iyong mga aksyon. Ang tao ay hindi nang ahas na magpalaki at matapat na inulit ang mga salita ni Ricardo. Boom! Sa sandaling bumaba ang kanilang boses, isang matinding aura ang agad na lumabas sa katawan ni Solomon. Isang malakas na hangarin na pumatay. Sino ang nang-ahas na maging matapang at manggulo sa prideful pick? Ilang taon na ba? Ilang taon na ba tayong hindi nakaka-encounter ng ganyan? Napakalamig ng boses ni Solomon, at nadama ng taong naghahatid ng mensahe ang matinding panggigipit na nagmumula kay Solomon. Nauutal nilang sabi, Solomon, sinabi ng taong iyon na ang pangalan niya ay Ricardo. Ricardo. Nang marinig ang pangalang ito, agad na hinampas ni Solomon ang mesang nasa harapan niya.
Ngumisi siya at diretsyong nagsalita, hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang kumakatok sa aking pintuan. Tunay na walang alam sa buhay at kamatayan.